Welcome mga papa. Topo si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Ayan, Ingo long time no recording Oy, Akala ko nga, kaka-record lang natin nung kailan ba? Friday. kita mo hindi mo na matandaan kailan tayo nag-record. Friday. Lagi kasi may nagpa-follow up sa akin. Sasabi sa Oh, akin, mag-message sa akin, Tristan, kailan kayo ulit magre-recording? Kasi malapit ko nang maubos yung mga episode ninyo. O si kaya Sarah sabihin, ba wala pa yan? ba kayong bagong upload? Kasi tapos ko na yung mga episode nyo eh. Sabi ko nga, kaya naisip ko, parang nag-record ba kami ni Ingo? Nakakalimutan ko kung nag-record ba tayo o nag-delay ba tayo. Laging sinasabi, kasi si Ingo, ano eh. Laging Busy. dinadahilan. Si Ingo, Ingo, busy. Lagi siyang lagi siyang nasa trabaho. Lagi siyang busy, ganyan. So, sabi ko, kaya hindi kami nag-record. Tapos lagi kong sinasabi, titigil na namin tong tatayhood actually. Sabi ko, medyo nakakapagod na eh. Wala naman Oh, kaming wow. makukuhang pera dito. Mukhang pera Nagpaparinig eh, no? ka. Hindi. Actually, masaya yung recording ng tatayhood. Ano lang, siguro nagkaroon lang tayo ng mga gap sa mga no? Sa mga araw na Schedule. nagre-record. Oo. Dahil siyempre, busy, nagtatrabaho, busy Mm. sa work. Siyempre, busy tayo sa work kasi siyempre may mga anak tayo. Oo, pare, tama ka dyan. May Diba? kailangan natin magsumikap para Oo. mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang mga anak natin, since nga yun nga, kahit sabihin mong double income household, ako, double income household ako, tapos meron din akong dalawang anak. So, kailangan ano ko yan, pagsikapan ko yan ng Oo nga. mabuti. Ganda, Hindi ako, ganda, ganda. hindi ako kagaya nung yung Topak and Tantrums podcast na Hindi meron pa naman, silang episode, Dinky Winky, hindi pa naman iisa-isahin ko yata yung, sila ay ano ko, eh. ano na? Hindi pa naman yata sila kasal eh. Oh, hindi, pero iisa-isahin ko yung mga guest dun sa kasi given nga nabanggit ko yung nagtatrabaho tayo dahil may mga anak tayo, Oo. isa-isahin ko yung mga host nila na mga sabi nila ayaw nila mag-anak. Yan si Paid Longboy na merong YouTube channel na Paid Longboy. Si si Santi, si Sir Santi. Si Sir Sir Santino ba yung Instagram yan, si DJ Santi. Oo. Sabi niya, ano pa eh, ako talaga, ayoko talaga magkaroon ng kids. Ganun pa yung niya eh. Napaka-English pa yun. I'm cool with being with no kids. Yan. Tapos sino pa ba? Si Ice, pare, si Ice. Ayaw din daw niya maging kasi ayaw daw niya maging katulad niya yung anak niya. Ba't ano, ba't ano ba siya? Hindi, baka siya. Ayan, I'm cool with my capybara, sir. Thank you very much. Ayan, Sabi sumasagot ni dito. Santi. Oh, sumasagot. Hindi. Actually, naisip ko lang, magandang, kasi yung sa episode nila, yan pakinggan ninyo yan sa mga nakikinig, yung Topak and Tantrums. Yung episode kasi nila is about double income, no kids. And lahat sila, parang more on no kids sila. Na parang, habang nakikinig ako nung Topak and Tantrums, gustong gusto kong sumagot. Oo. Sabi ko nga kay Kian, napaka one-sided nung episode ninyo. Gagawa namin yan ng this episode, ng this track. Kumbaga. So, DISS. oo. So, Pero, ga- yun nga, oh, dahil nga i-compare natin yung pagkakaroon ng anak sa wala. So, sabihin natin kung ano yung advantage. Meron ba? ang advantage ng pagkakaroon ng anak, Oh, well, ikaw mas masatanda yung mga anak mo eh. ah, actually, yung pagkakaroon ng ng advantage ng merong anak, Oh. wala. Wala. De, pare, yung sa akin, ito lang yung nagkaroon ako ng anak, medyo medyo mahirap siya eh. Lagi ko naman nadidiscuss dito eh, lalo na nung panganay. Oh. Mahirap kasi parang bigla kang nagkaroon ng responsibility sa isang Mm. buhay Oh. na parang Tapos hindi mo kailangan pwedeng pabayaan yung buhay na yun, di ba? mm,
kakalimutan mo yung sarili mo para lang yung magiging accountable ka ng hindi lang sa sarili mo. Ito kagaya ng sinabi ni Ram, na nagkakaroon ka ng certain maturity. And Oo. kaya nga yung iba, ang ginagawa, kung hindi sila nag-aanak, nagkakaroon sila ng ng Aso? alagang hayop na aso. Oo. Yung alam mo yung ginagawa nila yung aso nila nakalagay sa pram, sa stroller. Oo. Medyo mukhang tanga, no? Kasi aso yun, tapos lalagay mo sa stroller. Ay, sorry. Ewan. Sorry, nagre-record nga pala tayo. Yun Pero lang, pero siyempre, kanya-kanyang ano yun, kanya-kanyang preference kung paano nila alagaan, kung oo. to what extent nila alagaan yung Oo. mga aso. Kasi yung mga tao, we are built to to take care of something. Oo. Yun yung nature natin eh. Mm. And karamihan is um yun nga, ngayon kasi nauuso siya sa mga Gen Z or millennials na gusto namin maging honeymooners forever. Ayaw namin mag-anak kasi Oo. ano, Kung hindi ano man kami yung ready. reason. Pwedeng ah financial Oo, or hindi kami emotional. financially ready. Hindi kami masyadong kumbaga laging sinasabi nila, mas masaya yung buhay namin na wala kaming anak. Na kasi nakakapag-travel kami. Oo. We can do whatever we want. Wala kaming responsibility. Parang ganun. Yun ang um, ang nagiging dahilan nila kung bakit. Yun nga, double income, no kids. Ikaw ba? Sa iyo ba, Ingo? Kasi sa iyo, di ba, alam naman nga natin, lagi mo nabanggit dito, may ASD yung anak mo. Oo. So, sa iyo ba, ano yung naging advantage sa iyo Na may ng ASD. merong anak? Ng merong anak, Ay, may overall. anak in general. Ano pare? Kasi mag backtrack muna tayo. Nung bagong kasal kami ng ex-wife ko, for 6 months, parang ang bilis ng buhay namin kasi hindi naman kami lagi kami sa labas kumakain. Kasi ano busy kami sa work, wala na kaming time para mag-prep ng meals. Tapos siyempre, matagal pa yung biyahe. So parang since dalawa lang kami, parang mas sulit na lang kung kakain na lang kami sa labas. So ang nangyayari kapag wala kaming kid, nung time na yun na naranasan namin na walang kid, ang bilis ng buhay namin. Kung gusto namin pumunta sa kung saan man, nakakapunta kami with no without thinking na kailangan kong gumising na maaga or Mm. hindi ako pa pwedeng uminom ng Friday night kasi mag-aalaga pa ako ng bata. So andun yung freedom kumbaga. Hindi ko naman sinasabi na though parang ang dating na a-anchor yung parents or yung dalawang partners sa bata. Which is totoo naman, yun naman talaga yung ang nangyayari. Pero yung anchor naman na yun is hindi naman ibig sabihin burden. Well, sa akin, yung sa opinion ko dyan, hindi naman siya naging burden. Parang choice naman ng husband or wife or yung mag-partner or mag-jowa na mag-anak. So, fast forward nung nagkaroon na kami ng anak, parang nagkaroon ako ng purpose in life. Kasi for example, ngayon, nagpapakanda stress ako sa trabaho, nagpapakapagod. Kapag iniisip ko kung paano kapag wala akong anak, pare, ang iisipin ko lang yung malamang every time na may sweldo ako, isipin ko, ano kaya pwedeng bilhin ko sa pera ko? Parang ganun. Parang for me, yung fulfillment nun is parang um, hindi masyadong fulfilling. Kumbaga, makukuha mo yung mga gusto mong mabibili mo yung mga gusto mong mabili, pero hindi siya fulfilling. Um, Tas wala ka ding purpose. Kaya nga pag ito medyo nakakalungkot to. 'Di ba co-parenting kami ng misis ko. Mm. So every time na hindi ko makikita yung anak ko for over the weekend, like for example, ngayon, parang
iniisip ko, ano yung ano na purpose ko ngayong weekend? Kasi parang Totoo yung yan. weekend ko talaga is naka-focus na alagaan ko yung anak ko. So kadalasan pag hindi ko siya kasama ngayon, kapag hindi ko siya kasama ng weekend, maghapon lang ako dito sa sa computer. Kasi yun yung way ko para mag-cope na wala yung anak ko. Tapos yun, buong araw ako halos buong araw hindi ako kakain kasi nagluluto lang din ako dahil sa anak ko. Pero Anak mo. yun. Oo. Yun, yun yung pinaka depende din sa personality mo eh. Ang personality Oo. ko kailangan ko ng ng talagang goal para magkaroon ako ng ng purpose in life. Pero ito ay ano ko lang din na hindi naman natin dinidisregard yung mga nagde-decide na ayaw nilang magkaroon ng anak. Oo, Oo, preference wala. talaga nila yun. Oo. Ang sa atin lang is more on sinasabi lang natin kung ano yung side natin. Yung kanina mga Oo. sinabi ko, joke lang yun baka naman kasi sabihin nila masyado kung paano kung hindi sila magkaanak talaga. Pero Oo. siguro sa akin, ang side ko dito is more on yung anak mo kasi is yung maiiwanan mong legacy dito sa mundo pag wala ka na. Oo. Ay, Sila yung maiiwan mong legacy. Meron ka pa rin, mm, a part of you will live on through your kids. oo, tama Kasi yan. ano hindi ka na mabubuhay forever eh. And Oo. parang ang sa akin kasi is baka very traditional lang ako. Gusto ko lang din syempre is yung maski papaano yung pag namatay ako, meron akong iniwan dito Mm, na maganda or na may iwan dito na still magtutuloy. parang oo na magtutuloy and it's like a part of me that Mm, will live on. Na pag nag-aanak siya, meron pa ring part ko pa rin yun na nandun pa rin ako. Um, and of course, yung sinasabi mo din na yung para bang may fulfillment, yung parang hindi naka-easy mode yung buhay mo. Kasi ako ni-imagine ko kasi ngayon kunyari wala kaming anak. Tangin oo. na, ako hindi naman ako magiging hipokrito na nung sinabi sa akin ng misis ko na buntis siya, ang Oo. una ko naisip, hindi ko naisip na, yes, nalumuha ako, naiyak ako sa tuwa. Oo. Hindi, naisip ko, tangin na paano ako makakabili ng Honda Jazz. So, Talagang kumbaga kotse pala yung nasa isip mo oo, noon. kotse yung nasa isip ko noon. Kasi tumawag lang yung misis ko, sabi lang sa akin, ready ka na ba? Sabi ko, na Oo. na maging tatay. Yung iba Wow. kasi, pag sinabi, I'm pregnant, we're pregnant, blah, blah, blah. Oo. Yung mga nakikita mo sa TV, yung naluluha yung tatay, tapos mapapayakap dun sa asawa niya. Ang una ko Oo. sinabi sa misis ko, so hindi na tayo bibili ng Honda Jazz. Oh, Di priorities ba? So, tapos, yun nga, and challenging siya kasi malaking pagbabago siya eh. And yun nga, Totoo. ako kasi ang iniisip ko lagi dati, marami akong pangarap sa buhay na gusto kong gawin. Ambisyoso ko eh. So, Oo. marami akong gustong gawin, ang naisip ko agad, parang unang-una yan, ano ka feeling mo ma-hold down ka nung anak mo Mm. para gawin yung mga gusto mong bagay. Pero Oo. umabot naman ako sa point na, oo, feeling ko yan nung una na gano'n. Pero nung habang lumalaki yung mga anak ko, parang nagkakaroon ako ng mas matinding motivation to do better. Oo. Kasi inisip ko kung wala akong mga anak, okay na ako sa Oo, okay kasi na ako sa trabaho ko, okay na Oo, ako, kasi buhay ka na dun eh. hindi na ako mag-aim for more Oo. Parang yun din, yung nga sabi mo, yun din yung nagpo-push sa akin sa na para mas sumikap, mas maging maganda yung buhay. And fine, magta-travel kayo as a family. Okay, magastos. Oo. Pero syempre, yun yung nagpo-push sa akin na kailangan ko kumita ng mas malaki Mm. para Para makakapag-travel makapag-travel kami. kayo. Oo. Nung kaming dalawa nga lang ng misis ko, ang travel lang namin hanggang Cebu lang. Domestic lang Oo, ba? domestic lang kami kasi parang wala naman, parang ako hindi ko naman nakikita yung need eh. Oo. Oo. So, yun yung unang-una sa akin na yung legacy. Mm. Pero yun yung ano ko. Pero yun nga, ulitin ko lang din nga, yung sa mga choice nilang hindi magkaanak, minsan kasi may mga iba kasi na yung parang ini-in your face nila sa mundo Mm. na ayokong magkaanak kasi ganito.
all the negative shit about having kids. Yun yung sinasabi Oh, nila. oh. Pero paano nilang malalaman yung yung mga negative shit? Eh hindi naman sila nagkaanak eh. Ang anak mo yung aso mo. Pero magpo-post ka sa Facebook na parang we're forever honeymooners. Nagagawa namin to kasi wala kaming anak. Well, yung mga ginagawa ninyo pagta-travel, nagagawa ko rin yan kahit meron akong 2 anak. Yun yung unang-una ko naisip. Na parang, Mm. what what's your point? Ano yung kailangan mong patunayan sa social media that you having no kids na nagagawa mo yung mga gusto mo versus Oh. us with kids na parang na hindi namin kayang gawin yung ginagawa ninyo. Kasi ako, sa totoo lang, ako kaya kong gawin pa rin yun, yung ginagawa ng mga wala namang anak. Ato nga, Mm. nakakapag-podcast ako, kumbaga, nagagawa ko yung mga hobbies ko. Nakapaglaro Oh. pa rin ako ng PlayStation, na manage ko yung mga anak ko, meron ako magandang career pa rin. Oh. So, it's no different. Ito nga, lahat to, sabi dito sa chat, lalong-lalo na yung mga hindi mo naman tinatanong, tapos nagpo-post ng ganun. O kaya iba yung, ito sabi dito sa pa, kadiri yung masyadong nagfe-flex sa SOCMED, may mga imaginary haters. Na parang yun nga, parang it's as if, na parang hindi namin kayo inaano, wag ninyong masyadong idiin sa amin na mahirap yung may anak. Kasi hindi naman namin sinasabing madali. Mahirap Oh. talaga siya. Yun nga yung buhay ng mga parents, hindi siya naka-easy mode na kagaya ninyo. Even if it's your choice na wag kayong magkaanak, then di good for you. Wala namang umaaway sa inyo eh. Pero wag nyo kaming awayin. Pero ano tawag doon, um, nag-release din ng ng balita na ngayong 2023 bumababa na yung kumbaga nag-trending na may trend na bumababa ang birth rate sa Pilipinas. So parang im- parang dati yata nasa 3 point something ang average. So yung point na yun is parang unano yata eh. Hindi ko alam kung ano. Ano? Unano? Oh, kasi 3 point something, 3.4, 3.6. So baka hindi na buo. Anyway, Tangina. sorry. Ano tawag doon? Tapos ngayon yata mga 1% na lang ata. So parang ngayon nagkakaroon na ng tas yung rational nila doon dahil nga sa economy, dahil nga sa lifestyle, kaya or dahil din siguro sa education na naisip nila na ayun, katulad ng kanina mong litanya na mas nagkakaroon ng flexibility yung mga magjowa, magpartners, mag-asawa na gawin yung gusto nilang gawin na without having any guilt or feeling nila na anchor sila dahil sa responsibility. Pero isa sa mga nakita ko ding, well, isa sa mga nakita kong disadvantage kasi nga, yun nga, yung anak ko ay may autistic. Ang una kong naisip doon is kahit anong pagsisikap ko ngayon, ipapatherapy ko na yung anak ko, pwede akong magpundar ng kung ano man yung pwede kong mapundar sa trabaho ko. Pero once na nategi na ako, once na nategi na din yung anak ko, dahil wala naman akong kid na pwede pagmanahan ng kung ano man naipundar ko sa end of life ko, parang mapupunta lang siya sa kamag-anak ko, sa pinsan ng anak ko, sa kapatid ko. So, parang magiging ganun din yung sa mga dink na okay, work kayo ng work. Binuild nyo yung career nyo na sa pinaka-best na pwede yung makaya. Tapos, pag nategi na kayo, saan naman na mapupunta yung property nyo? So, yun yung siguro yung isa sa mga question na, okay, ano na yung next? Yun yung laging question. Oh, what's next? Sa Mm. mga sa mga dink. O ano, pag sa Dink, no, what's next nga? Anong, anong gagawin mo after pag matanda ka na? Kasi all your life, yun nga, yung, ano tayo, yung the wanderlust.
life. Yung travel, Oo, wonder yung gala ng gala lang. gala, good time. Pero pag matanda ka na, ano na yung ano? Ito nga sabi nito ni Ram dito. Ang sagot ng Dink dyan, hindi ko na problema yan. Wala na ako eh. Oo, totoo. Oo. Pero sayang eh. I mean, yung years na i-spend mo para bayaran, let's say, condo or sasakyan, parang, ano ba pupunta lang sa gobyerno? Question mark. Or ba pupunta lang sa kamag-anak mo na tambay na hindi mo naman talaga gusto? So parang ang daming uncertainties kapag kapag wala kang anak. Well, sorry. Isa yun sa mga uncertainty na hindi ko pa pala nakikita na sa mga iba kong kakilala na walang anak. So, ayun. Ang iba So, ginagawa, sinasarapan lang na lang talaga nila ng gusto yung buhay nila. As paano in, baka kaya? hindi na sila nagpupundar at all. Talagang, kaya Mm. siguro nakikita nila, sinasabi rin nila na ah kaya ako puro travel, kaya ako puro bili and good time. Kasi ano lang to eh, yun nga, ang buhay, pasarapan, hindi pahabaan. Baka yun yung nagiging style. And there's nothing wrong being, yun nga, na maging dink or double income, no kid. Kasi Oo. lalo na kung, ano eh, yung gusto ninyo lang talagang i-enjoy yung isa't isa eh. 'Di ba? Kung, Na pwedeng sexual tsaka non-sexual way oh, yan, di pwedeng ba? sexual or non-sexual. Kasi kung talagang araw-araw ano kayo, sex kayo, wala kang responsibility masyado eh. Oo. Di ba? Pero Ako ano eh, ini go, go, go. Hindi, ako kasi ini-imagine ko, ano kaya kung wala akong anak? Ayun, siguro malamang parang ako katulad mo, Tristan, kung ano-ano na lang yung binibili ko ng mga gadgets. Hindi, hindi, kasi ngayon naman pwede pa din naman eh. Magagawa mo pa rin naman eh. I mean, yun lang. Pero sa akin lang, ang ano ko lang nun, parang sayang naman, lalo na kung if you have the ability to, to have kids. Sayang Hmm. naman. Oo. Kasi yung iba gumagastos eh. Just for the Oo. sake to have kids, gumagastos talaga. Oo. Yung ano yan? Yung test tube Nagpapa-in baby, vitro. in Oo. vitro, ganun. Oo. Tapos ikaw, meron ka namang ability magkaanak. Hmm. Hindi kayo magkaanak. And yun, IVF. Sabi nga IVF. ni Bon Garcia. Thank you sa'yo, Bon Garcia. So parang medyo, pero yun nga, wala naman tayo doon sa posisyon to say what they want to do with their life. Eh, gusto nila yun eh. So, ang sa atin lang, parang ano lang, ang inakarant ko lang naman dito kasi is yung mga pinopoint out, yung masyado nilang ini-in your face sa mga taong may anak na sobrang sarap ng buhay namin kasi wala kaming anak. Hmm. Ako kasi parang it hits me hard din na parang inaano ka namin, wala naman kaming sinasabi. I mean, kami busy kami sa mga anak namin, masaya kami sa mga anak namin. Ba't kailangan mong sinasabi yan? Di Pero ba? yun, Parang ba't kailangan mo magpapampam sa social media? Eh, anong pakialam ko? Parang it's your life. Then, yeah, just be happy with your life. pero yun, merong sort of hybrid ng dink. Tsaka hybrid ng dink tapos yung mga katulad natin na may anak din. Ito yung mga nag-anak ng at a young age. Yung mga tipong either 19 or 20 may anak Mm. na tapos nag-build sila ng career tapos at the age of anong age ko? Yeah, ako 40. Um Tapos na yun, kung sabihin natin, kung ako ay may anak na nung 20 years old ako, malamang patapos na Oo. yung anak ko. So parang at the age of 40, parang dink na kami. Oo, deep na kayo. Oo, dink na kami kasi dink na kami pero may technically may kid kami na independent na. Kaya ngayon iniisip ko, tangina, parang hindi ko din mabalance between
maaga ka mag-aanak, pero mas mahirap, ewan ko, ano, binibase ko lang yung sa ano sa naging career ko nung younger ako, na kung nag-anak ako ng maaga, ang hirap ng buhay namin. Sure yun. Kasi hindi pa ako nakapag-build ng career nun eh. Wala pa din akong pera or ipon. Yun. Tapos, pero, marireap ko yung benefit once na nag-hit na ako ng age ngayon. Ngayong O 40 kasi na ako. na-build mo na yung sarili mo eh. Oo, na-build mo na yung sarili. Tapos, yun, dahil nga meron na nga akong college, pwede ko siyang utusan na, oy, pag-drive mo nga ako. Ganon. Mm. Tsaka, oy, magpagluto mo naman ako ng ano, ng ganun. Kaya pwede din ako samahan yun na sabi mo sa mami mo, ano, grocery lang tayo, pero iba yung pupuntahan natin. Yung mga ganun. Oh, masarap yun yung mga nakakasama na nilang gumimik yung mga anak nila. Ang Oo. lang kasi nun, hindi ka sure kung mabibuild mo ba yung career mo kung maaga kang Pag nagkaanak. may anak. Oo, may mga ano din. Oo, Kasi tama ka tied doon. down ka na kaagad eh sa Mm. responsibilidad. Unless na yung magulang mo is tutulungan ka to take care of the kid. Okay. Oo. Um, Ako, sinasabi ko lagi sa misis ko eh, kung sakali yung mga anak namin makabuntis na maaga, Mm. it's good eh. Ako sabi ko, good, wala akong problema kasi at least maaga sila magkakaanak. Ano eh, yung maging anak nila, okay lang sa akin na alagaan pa din natin. Walang problema Oo. yan. Kasi ano eh, puta, di at least sila, pagdating Maghuhugas nila ka na ng naman ng 40, ano, ng puwet. oh, siguro. Pagdating nila ng ng 40, ako kasi yung tingin ko, yung gusto ko yung maging okay yung mga anak ko. Oo. Pagdating nila ng 40, meron na agad silang 20-year-old or kumbaga may ano na sila. May yun nga, meron na silang kumbaga Patapos na parang sa tropa college, lang nila no? yung anak, oo. Oo. Ang nisip ko Parang, lang din dito, ang maganda kasi dito, pagdating ng 18 ng mga bata, layas kung na. kailangan, hindi ko kailangan hindi mo kailangang bayaran yung college nila eh. Kasi si government, Ah, pwede yung mga bata dito, kung gusto nila mag-college, mag-student loan sila sa government. okay. Parang Sila US din magbabayad. Ako, pala. hindi ko na problema. Ito, sa mga anak ko, gusto nila mag-college, hindi na Mm. kailangan. Oo. Hindi nila kailangan hindi ko kailangan magbayad ng tuition nila. Mm. So, yun na. Tsaka ito, sasabihin ko lang din ito, kasi napakinggan ko rin doon sa Topak and Tantrums episode. May nasabi yung Fade Longboy. Oo, ano sabi ni, ano? Sinabi ni Fade Longboy doon, na may tropa daw siya nagkaanak. Sabi daw nung tropa niya, ano daw, nung first time daw kinarga yung anak, iba daw yung Oh. feeling. Oo, parang napakinggan ko nga yan. Oo. Pero sa akin kasi nung Tapos first time ko tumae. kinarga, Yan ba yung tumae? hindi, tumae yung bata sa batok ni Fade eh. Yun, 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 yun. Pero Yan yung pakinggan. ako kasi, to, nag-agree ako doon kay Fade eh, na parang bullshit yun yung mga nagsasabi ng ganun. Kasi Na ako iba yung feeling? ako sa akin hindi Oh, eh. it's a Nung, trap! nung nakita ko yung anak ko, Oh. sabi ko lang, ay, ang cute. Pero tangina, mukhang tapos na yung buhay ko. Parang ganun, tapos na yung pagiging makasarili ko. Yun na yung naramdaman ko. Hindi um, ang una ko naramdaman, kinabahan ako dahil baka mabali ko yung leeg. Parang ganun. Oh, ayun, yan din yung ano, Yun concern ko. lang. Pero hindi Tsaka yung ang parang iba pangit ng yung, mga baby, no? Pag ano, ang pangit, putang ina. mukha silang patatas. Mukhang daga ang tingin ko eh. Kaya nga Unang eh, tingin ko kaya, nga sa anak ko, tangin ang pangit. Yung parang naisip ko eh. asa, bakit ganun? Ako Di pero tingin ko talaga, gradually, wag, pag wag, wag. nahipan ng hangin, di ba? Lalaki na sila, Hmm, tapos medyo puputi na sila, may complexion na sila. Pero una pa lang bago pa lang, yung ilang weeks pa lang sila, mukhang patatas talaga. patatas. Tangin. Pero totoo kasi, ang laki ng mata, di ba? Oo, tapos ang Tapos payat, parang tapos, medyo kulubot pa. Tapos laglag oo, yung kulub, mukha. Parang ako walang, naisip ko, tangin ng pangit naman ito. Sana naman umayos yung itsura. Nung nakita ko yung anak ko, so tangin ng pangit naman ito. Tapos lahat ng mga kamag-anak namin, ay, ang cute, ay, ang cute. Sa lulu ko, tangin na, nasan yung cute dyan? tas,
share ko lang sa mga listeners. Ayun, tama yun. Asa yung cute dyan. Kasi naalala ko, yung nung nanganak yung misis ko, nung lumabas, yung nakita ko yung anak ko, kasabayan niya kasi sila Marian Rivera, na Oo. nanganak, tsaka yung anak ni Dr. Vicky Bello. Nakita namin yung baby picture na yung newborn. Ang ganda. Just, magaganda talaga. Tapos, bakit ganun? Yun, yung nakita ko, bakit hindi, lugi yata sa jeans, ganun. Lu- Nagkatalo sa jeans, pare. Gago. Pero yun nga, hindi totoo yun. Yung iba yung feeling ko na iba yung feeling na tatay ka na. Ang ibang feeling na tatay ka na is ang mararamdaman mo na sinukluban ka ng langit at lupa dahil alam mo na meron kang responsibilidad na buhay Grabe sa naman yung mundo. feeling mo na yun. Hindi Ako ako yun pa, yung responsibilidad ay, yung yun yung nararamdaman mo. nag-dawn sa akin nung lumabas yung anak ko. Mm. Na parang tangina, responsible na ako para sa isang buhay. Yun yung naramdaman ko, hindi yung ibang feeling na full of love and all that shit. Hindi yun. Hindi yun yung naramdaman ko. In Ako, all honesty. ang nararamdaman ko yan pag nagugas ako ng puwet ng anak ko, or bumibili ako ng diaper ng anak ko, tapos iniisip ko, pucha, dati yung binibili ko lang CD ng PlayStation 3. Ngayon, diaper tsaka gatas. Yun, yung parang gano'n, parang unting-unting nag-shift na yung mga binibili natin, at parang pinaprioritize na natin yung para sa bata, yung nagiging Mm. unti-unting naging selfless na tayo. Yung Oo, parang, yun. Actually, yun yung naging malaking tulong sa akin is more on um, naging mas selfless nga ako through the years. Parang mas naiisip ko na lagi kung ano yung sa kapakanan na lang ng mga bata. Na, tangin oo. na, yan, tatain na naman yan. Puta, hugasan ko na Mm. nga ang puwet. Pero parang umaabot na sa point na hindi ka na nandidire sa tayo. Parang ito, tulad ito. Ito pa, isa pang point, that point sa sinabi sa Topak and Tantrums sa isa nilang Oh. episode. Yung pag nakikita daw nilang may tae yung bata, nandidiri sila. Oo, totoo Well, pare. Nakakadiri nakaka talaga. nakakadiri talaga. Oo, pero kung kunyari anak mo na siya, Oh. dito pumapasok yung, kasi pagka anak mo na, wala ka nang iaano, um, wala ka nang, tawag dito, wala ka nang diri-diri. Kasi yun Mm. yung anak mo. Pero ako, nandidiri ako sa mga um, ibang bata. Nandidiri talaga ako kasi tangin na tae ng mga ano yan ng mga ibang bata. Pero kung yung sa mga anak ko yan, wala, kailangan ko nang hugasan yung puwet niyan. Yung sabi ni Tsaka alam Ice, nandidiri siya. Ako madirihin din akong tao, pero pagka anak mo na kasi, hindi mo na malalaman yung ano, hindi mo ano hindi, yun yung parang lulunukin mo na lang yung ano yung tae. Parang ganun. putang ina. Hindi naman literal. Pero ako, parang, kadiri talaga eh. Kadiri rin talaga Kadiri. eh. Ay na, ako nga, ang pangarap ko na lang ngayon sa anak ko, matuto na siyang magugas ng sarili niyang puwet dahil ayoko na Ayaw nga. magugas ng puwet. Ako din eh. Yun yung Di ba? tinuturo ko din kay Sven eh. O, yun lang talaga, yun lang. Pero yun nga, pagka anak mo yan, madali siyang sabihin kung wala ka pa kasing anak na Oo. hindi ko yan kaya, bla bla bla. So, ang sa akin lang, dapat hindi tayo nagsasabi ng mga ganong bagay hanggat hindi pa natin na-experience at all. Pero, Chong, alam mo ba, tumaas yung threshold ko sa diri dahil nagkaanak ako. Kasi Mm. naalala ko, ilang years ba, mga 4 years ago, nag-outing kami siyempre sa Pansol kasi outing sa opisina. Tapos yung mga kasama ko, nagsisukahan ng mga putang ina. Eh di, suka-suka. Eh siyempre, di naman ako makaluto dahil sinukahan nila yung sink ng lutuan. Eh di kinaukaw ko yung ano nila. Kinaukaw ko yung pinagsukahan nila. Pinagsukahan nila. Oo, tapos nagtaka sila,
di ka ba nandidiri dyan at sinukahan nila? Sige, nagkakaukaw nga ako ng tae eh. Eto, suka lang to. Ayun, so, Oo. pero in retrospect, inisip ko, dapat pala pinangkaukaw ko na lang yung kung sino yung sumuka dito, pinaglinis ko. Linisin mo nga tong suka mo. Puta. Pero sa akin hindi yun nga pagka ibang bata ako didire ko. Pero pagdating sa mga anak ko hindi hindi ako masyadong nandidiri na eh. Sa mga anak mo. Pag sa mga anak ko Oo. wala akong problema eh. Kaya Kasi siguro alam mo kung ano kinain nila eh. di tsaka yun nga kaya nga yung mga iba na sinasabi na hindi ko kaya maglinis ng tae bla bla bla. Pero Eh, ano ba bang mga sasabihin ko sa mga pinagsasabi na tong sa Topak and Tantrums natin? hindi, Sa- talaga, siguro sa side lang nila, ay yun yung perception nila. Most probably nanggagaling sila doon sa part na convenient sa Oo. kanila yung current setup nila sa buhay. And siguro yung fear din na hindi pa sila ready. Oo. Pero yun At nga ang masasabi ko lang kasi dyan, sa kahit anong gagawin mo sa buhay mo, never ka namang magiging ready eh. totoo yan pare. Magiging ready ka pagka nandyan na sa sitwasyon. So, kunyari ikaw na nakikinig dito, iniisip mo, gusto mo magkaroon ng anak, pero pakiramdam mo, hindi ka pa ready. Ano yun? Ah, never kang magiging ready. Financially, emotionally, mentally, never kang magiging ready. Kasi lagi tayo, yung nature nating mga tao is we always want more. So, hindi mo, um, kumbaga, wala, hindi ka magiging ready talaga eh. Magiging Hindi, ready ka pagka nandyan na. siguro yung word na ready, parang ibay na lang natin. Siguro at least ma-mitigate mo yung mga risk na pwede mo mapasok kapag naging parent ka na. Mitigate yung mga risk, meaning Mm, yung healthcare ng anak mo, kaya mo na bang bigyan mo siya ng tamang proper healthcare, education, shelter, clothing, mabibigyan mo ba siya ng tamang attention, yun yung mga pag-mitigate. Kasi yun nga, tama ka nga, Tristan, never magiging perfect yan na, kahit anong mangyayari. Yun sa akin nga, may ASD, naguho yung mundo ko kasi hindi ako naging ready pa na magkaroon ng autism yung anak ko eh. Pero ayan na eh. Pero at mm, least sa end ko, na-mitigate ko yung risk na dapat okay, buti na lang bumili ako ng insurance kasi yung insurance napakapangit naman ng word na yun, ng sentence ito. Yung insurance may insure na may funds yung anak ko tsaka kung ano man mangyari sa kanya, at least may financial assistance siya nang makukuha. So mm. yun, mitigation lang talaga. Mitigation ng risk. Totoo yun. Kasi yun nga, and siguro, i-weigh mo din na parang, ito ba talaga is para sa akin? Para at least yun nga, maging responsible ka pa din. Na, sige, fine, hindi ka ready, feeling mo hindi ka ready. Pero before mo isipin kung ready ka or hindi, alamin mo din kung para sa akin ba to? Kaya ko bang maging responsable para Mm. sa isa pang buhay? Oo. Yun Ayun, yung sorry. tanong mo sa Mm. sarili mo. Oh. Tsaka makikiride ako to sa sinabi ni Kian tungkol kay Kobe. Pare si Kobe nga, masasabi mo bang bad parent, hindi ready si Kobe sa pagiging parent? Tandaan nyo, kasama niya yung anak niya nung namatay sa helicopter ride. So hindi din niya na plano 'yon. So in Oo. terms of parenting, talaga minsan may mga surprises talaga. Oo, Well, isipin mo, madalas may surprises. he only wants the best for his daughter. I-helicopter Oh, kita kasi para wag nang matraffic. ihi Ay, ihi isakay kita sa helicopter. helicopter Isasakay sa para wag kita wag yung mag traffic. matraffic. Pero yun nga, hindi mo na foresee, may hindi mo na foresee, magka-crash pala helicopter. Pero yun Oo. nga, he means well sana. So, Ayun. kamali ako doon. Wag, wag na natin pag-usapan si Kobe ulit. Huwag na natin pag-usapan yung helicopter. Pero yun, ano pa Helicopter. ba natin? Parang walang kwenta tong this episode natin. Pero okay lang yan. Ganun talaga.
Ayun, siguro ano na lang, sa preference na lang siguro ng mga tao na kung plano talaga nila mag-anak, edi just make sure na yun nga, mamitigate yung risk sa parenting. Tapos sa mga hindi walang planong mag-anak, eh siguro pagplanuhan na lang kung saan mapupunta yung yung mga properties nyo. Oo. Pwede naman sa amin kung gusto nyo. Pero ito pala, Ingo, bago natin tapusin tong episode na to, ibabasahin ko lang lahat yung mga nag-comment dun sa previous episode natin. Yung sa tanong Sige, sige. natin, Oo, yung yung coming tanong out. kasi sa previous episode, kung naging homosexual ang anak nyo, tatanggapin nyo ba? Ito, ang unang sumagot dito, si PSNA. Sabi niya, never. Puta, bakla hater pala to. Itong isa, sagot niya, si Bulex83. Tanggap ko yung may anak ako na homosexual. Ang ayoko lang yung homosexual na nagsasabi o nagpapayo sa mga bata na it's okay to be gay. O ba? Medyo matindi yung opinion niya to, ah. O, hindi to galing sa Tatay Huda, tsaka hindi to galing sa akin. Galing to kay Bulex83 sa Spotify. Ito, sunod. Si Aha. Ahab22. Oo naman. Tapos ilulubog ko siya sa drum ng tubig na may pating. Hindi, joke lang. Tangina, gago to ah. Ito, si Mars Sumampong. Yes, I'm always there para i-guide siya. Uy, bait naman ito. Ito, si Suniga Fam. Recently, yung daughter ko nag-out as bisexual. I think I took it well dahil while she was growing up, may hints na din siya sa personality niya. And yun nga, Suniga Fam, minessage kita. Tinatanong kita kung gusto mong mag-guest ngayon. Next time na lang, schedule natin ulit. Sama ka sa recording para pag-usapan natin yung nabanggit mong yan. Maganda yan, at least may first-hand experience. At saka meron tayong poll regarding sa tanong, Ayan. ilan ang gender? 64.7% ang nagsabing dalawa at 35.3% ang nagsabing kahit ilan kasi woke daw Oh, sila. yun. And that. So, yan. Tapusin na natin dito yung episode ng Tatayhood. So, salamat mga papa at Salamat saka mga mga papa. mama.